Ang ikalawang sulat ni Pablo sa mga taga-Korinto, unang kabanata. Mula kay Pablo na isang apostol ni Kristo Jesus, ayon sa kalooban ng Diyos, kasama ang kapatid nating si Timoteo, para sa iglesia ng Diyos sa Korinto at sa mga hinirang ng Diyos na nasa buong Akaya. Sumainyo nawa ang pagpapala at ang kapayapaang mula sa Diyos na ating Ama at sa Panginoong Hesukristo. Purihin natin ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Hesukristo, ang Ama ng kahabagan at Diyos na pinagmumulan ng lahat ng kaaliwan. Inaaliw niya kami sa aming mga kapighatian, upang sa pamamagitan ng kaaliwang tinanggap natin sa Kanya, ay maaliw naman namin sa mga nahahapis. Sapagkat kung gaano karami ang aming paghihirap dahil sa aming pakikipag-isa kay Kristo, gayon din naman karami ang aming kaaliwan kay Kristo. Kung naghihirap man kami, ito'y para sa ikaaaliw at ikaliligtas ninyo. Kapag naaaliw kami, kayo may naaaliw rin at lumalakas, upang inyong matiis ang mga kapighatiang dinaranas ninyo tulad namin. Kaya't matibay ang aming pag-asa para sa inyo, sapagkat alam namin kung paanong kahati kayo sa aming kahirapan, magiging kahati rin kayo sa aming kaaliwan. Mga kapatid, nais naming malaman ninyo ang mga kapighatiang dinanas namin sa Asya. Napakabigat ng aming dinanas. Ano pat akala namin ay mamamatay na kami, para kaming hinatulan ng kamatayan. Subalit nangyari iyon upang huwag kaming manalig sa aming sarili, kundi sa Diyos na muling bumubuhay sa mga patay. Iniligtas niya kami sa malagim na kamatayan at patuloy na ililigtas. Kami umaasa rin na patuloy niya kaming ililigtas sa tulong ng inyong mga panalangin. Sa gayon, marami ang magpapasalamat sa Diyos dahil sa pagpapala niya sa amin bilang tugon sa panalangin ng marami. Ito ang aming ipinagmamalaki at pinapatunayan naman ng aming budhi, tapat at walang pagkukunwari ang aming pakikisama sa lahat, lalo na sa inyo. Subalit, nagawa namin ito sa kagandahang loob ng Diyos at hindi sa pamamagitan ng karunungan ng tao. Ang isinulat namin sa inyo ay iyon lamang kaya ninyong basahin at unawain. Gayunpaman, hindi pa rin ninyo kami lubos na maunawaan. Ngunit umaasa akong mauunawaan din ninyo kami, upang sa araw ng ating Panginoong Hesus ay maipagmalaki ninyo kami kung paanong maipagmamalaki namin kayo. Dahil sa natitiyak ko ito, binalak kong pumunta muna dyan upang 2 ulit kayong pagpalain. Binalak kong dalawin muna kayo dyan bago pumunta sa Macedonia at dumaan muli sa pagbabalik ko galing doon upang matulungan ninyo ako sa pagpunta ko sa Judea. Ako ba'y nagdadalawang isip nang balakin ko ito? Ako ba'y nagpaplanong tulad ng mga taga-sanlibutan na nagsasabi ng oo at pagkatapos ay hindi naman pala? Kung paanong ang Diyos ay tapat, gayon din ang aming salita sa inyo ay oo kung oo at hindi kung hindi. Ang anak ng Diyos na si Hesukristo na ipinangaral namin ni Silvano at Timoteo ay hindi oo at hindi, dahil lagi siyang oo, sapagkat kay Kristo ang lahat ng pangako ng Diyos ay palaging oo. Dahil dito, nakakasagot tayo ng Amen sa pamamagitan niya para sa ikaluluwalhati ng Diyos. Ang Diyos ang nagpapatibay sa amin at sa inyo sa pamamagitan ng pakikipag-isa kay Kristo, at siya rin ang humirang sa amin. Nilagyan niya kami ng kanyang tatak at pinagkalooban ng kanyang espiritu bilang patunay na tutuparin niya ang kanyang mga ipinangako. Saksi ko ang Diyos. Alam niya ang laman ng aking puso. Hindi muna ako pumunta riyan sa Korinto, sapagkat kayo rin ang inaalala ko. Hindi sa nais naming pangunahan kayo, sapagkat alam naming sinisikap ninyong maging matatag sa pananampalataya.
Nais lamang naming tumulong upang maging maligaya kayo.